Kaya pala takot na takot si Bongbong Marcos Jr. mga kababayan na maging presidente si Inday Sara Duterte dahil eto na nga ang katotohanan. Posibleng makulong itong si Bongbong Marcos kasama na ang ibang mga kasabwat o kumbaga kasapi ng kapamilya o pamilya ni Bongbong Marcos Jr. Nako, napakatindi ng ganti ni Vice President Inday Sara Duterte kung sakaling talagang magtagumpay si BP Sara, tiyak talaga na makukulong ang ilang mga kasamahan o miyembro ng pamilya ni Bongbong Marcos Jr. na nagkamal ng salisalapi, mali-malitang pera mula sa taong bayan. Narito mga kababayan ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Mr. Rigoberto Tiglao. Article niya ito sa Manila Times at pinost lang niya dito sa Facebook. Sabi dito, Marcos Jr. fears that a President Sara could be catastrophic for him and his family, not just because he threw the former president in prison hell, but because there are tons of evidence Ayun. proving his and his family's corruption. Ayun naman pala mga kababayan. So hindi lang basta yung pagkakatapon kay Pangulong Duterte doon sa ibang bansa, kundi tons of evidence na magpapatunay na talagang magnanakaw itong si Bongbong Marcos at kanyang mga pamilya. Sara presidency could mean Marcos with his wife, son, and cousin is spending the rest of their lives in jail. Ayun. Grabing ito, sinulat ito opinion column ni Mr. Tiglao. Well, as journalist, kaya nga opinion eh. Sarili niyang pananaw. Okay. So nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. Kahit naman mga kabayan, ito yung opinion note, kumbaga mula lamang ito kay yung nag-post kabayan. Alam naman ng taong bayan na ito ang mangyayari. Ito yung magaganap kung sakali maging presidente si Inday Sara Duterte. Ako, magbigay lang ako ng reaksyon. Ito, ang nag-react muna, 3,200 nag-react, 2,600 ang nag-like, 559 ang nag-love, ang tumatawa is only 35. Ayun no, kitang-kita naman mga kababayan. Kitang-kita naman. So ibig sabihin, halos 99% naniniwala dito sa opinion ni Mr. Rigoberto Tiglao. Yung tumatawa, yun yung mga pro-Marcos. Yes. Comments. Ito, dagdag na opinion ni Mr. Tiglao. Sabi, in order to weaken Duterte's massive political support in the country, with Marcos calculating that with the former president on the other side of the globe, his charisma and supporters will gradually fade so that he becomes powerless to help his daughter win the presidency in 2028. So, pinapaliwanag ni Mr. Tiglao na ang strategy ng Marcos camp, bakit nila pinakulong si PRRD sa ICC, is para pahinain. So, ang hindi nila alam na yung ginawa pala nila kay Pangulong Duterte, pinadala doon sa ibang bansa, imbis na humina ang Duterte camp, mas lalo pa itong lumakas. Na alam naman ho natin kabayan na 90% o 80% o 90% yung approval at trust rating ng dating presidente na si Tatay Digong. Kumpara dito sa trust rating, ilang 4 years na mga kababayan, ako, mapapakamot na lamang ho tayo nito kabayan na
4 years, wala hong napakagandang ginawa dito sa ating bansang Pilipinas, kundi ang ligasiyan ni Bongbong Marcos ay pagnanakaw. Mga DDS. But to me, kung ganon ang purpose nila, they were totally wrong. Mas lalong lumakas, mas lalong dumami ang mga tao na nagmahal kay PRRD. Kasi ito experience ko sa probinsya namin sa La Union. That's basically a Marcos country sana. North. Kaya lang, mula nung pinakulong nila si Tatay Digong, ang report ng aking mga kamag-anak doon, marami sa mga Ilocano doon, sa mga kamag-anak lang namin ang dismayado Ayun. sa pagpakulong ng Marcos Jr. administration kay Tatay Digong. Ayun, mga kabayan, no? Talagang ito, si General Macanas, no? May mga kamag-anak ko siya sa norte. Ito yung nagpapatunay na talagang nauubos na ang tiwala. Hindi lamang ng Luzon, ng Visayas at Mindanao, maging ang norte, mga kababayan. Ibig sabihin ho nito, talagang nakasuporta na ito kay Vice President Inday Sara Duterte. Nagtaka ako nung mangampanya ako doon nung election election ng midterm. Mga kamag-anak ko doon, humingi mayroon man akong sample ballot box. Inilagay ko doon ang pangalan ng Duterte 10 plus 2. Nandun na yung mga numbers nila. Nagpadala ko, maraming humingi. Ayun. Kasi gusto nilang butuhan ang Duterte 10 plus 2. Ayun. Hindi naman lahat, kaya lang, yun nga, yung dapat sana na solid north, ay nawala na. Nalusaw pala ang solid north dahil dito sa ginawa ni Bongbong Marcos na pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa Hague dahil lamang sa takot sa politika. Di ba? Ang hindi alam ni Bongbong Marcos, mas lalong lumakas pa ang puwersa at nagasuporta ng mga Duterte dahil sa kanyang ginawa. At hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, mga kababayan, ay patuloy hong gumagawa si Marcos Jr. Maabot na ata ng Plan N o Plan MOP o Plan P. Sa napakaraming plano na ho nila na lahat ay nabigo. Hanggang ngayon, nagpaplano pa rin sila. Puro lang Duterte ang kanilang issue. Wala nang ginawang pagbabago dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya malaking pagkakamali nila yung gamble o yung strategy nila na pakulong si Tatay Digong, hoping na humina ang support ng mga Duterte nationwide, but lalong lumakas. Okay? Ito pa, another. Sabi ni Mr. Tiglao, now Marcos wants to throw De La Rosa to the same hell on earth. I-preso sa ICC ba? Why? To weaken the 13 senator bloc that overthrew the pro-Marcos cabal of 9 so that they could recover control of the same. Ang hindi nila alam is matalino pa itong matalino itong senador, no? Itong si Senator Bato, matalino Hindi ho nila naisahan Natakasan sila papunta ng Senado. Pati ng palabas ng Senado, natakasan din sila, mga kababayan, no? Sinasabi ng Pangulo, akong utos sa NBI na arestuhin si Bato, hindi ako naniniwala doon. Palusot na lang yun. Mayroong post na nabasa ko, sabi ni Auntie Claire, dismayado daw si BBM sa pagtakas. Unang pagtakas ni Bato, yung tinakbuhan niya yung 10 NBI agents. Pangalawa, nakaalis siya sa Senado na under siege, natakasan niya yung mga police by na ngayon, nagtatago ulit si Bato.
Ibig sabihin mga kababayan, dismayado si Bongbong Marcos. Ibig sabihin may utos ho talaga mula kay Bongbong Marcos. Ang ibig din sabihin nito, talagang yun ang plano, isa sa plano ni Bongbong Marcos na pahinain itong mga senador na sumusuporta o ayaw dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Dismayado. Oh. So, talagang gusto nila I agree dito sa opinion ni Mr. Tiglao. Gusto nilang pahinain ang loob ng Brave 13. Kaya kung nagtagumpay sila na ikulong si Bato sa ICC, baka ibang na ngayon. Kasi according to Attorney Torion, yung report na natanggap niya, kung nagtagumpay sana yung NBI agents sa pag-aresto kay Bato, pagpasok niya sa Senado, may eroplano na daw na naghihintay para isakay si Bato at ilipad siya papuntang ICC, Netherlands. Kaya Oh, di ba? No? Talagang planadong-planado talaga nila kabayan, no? napalpak sila. Again, that's God's intervention. Kaso, no, ay hindi ho sila hinayaan na mangyari na maulit muli ang kanilang pinaggagawa mga kababayan. Kaya ayun, talo na naman sila, iyak na naman sila dahil natakasan na naman sila ni Senator Bato de la Rosa. Milagro itong nangyaring ito. Para sa akin dahil yan ang dasal ko eh. Paano natakasan ni Bato yung 10 NBI agents na mas bata sa kanya? Siya, 64 years old Yes, na. senior na. Tingnan nyo, mga malaki pang katawan. Para bang hindi makatakbo. Kaya lang, sabi niya, I run. The fastest run in my life. Habulan talaga. Nadapa pa siya, nasugatan siya, but never mind. Hanggang nakapasok siya sa session hall ng Senado. That's the first miracle. Yes. Second I believe miracle, yung pagboto niya sama sa Brave 13, napatalsik si Soto, naupo si Cayetano. Third miracle, despite sa mga nagbabantay na libo-libong pulis ba dyan, Yes. nakatakas pa rin siya. Kaya So hindi nila akalain na meron palang plano si Senator Bato na wala. Grabe ang tindi ng pakaalis ni Senator Bato. Walang kamalay-malay. Nalaman na lamang ho kabayan. Umaga na. Ilang oras na ho yung lumipas. Parang alam ko, bandang tanghali nang nalaman. At umaabot na ata ng 7 hours mahigit. No? Bago nila nalaman na wala na si Senator Bato dito sa Senado. si PBBM. Fourth miracle, ngayong araw na ito, nabigo ang kampo ni Soto para patalsikin si SP Cayetano. Ayan. 13-11 na ngayon ang bilang Brave 13 and 11 minority. So yan nga mga kababayan ang naging komento opinion ni General Macanas, no? Nako, yari. Napakatinding magiging gantiho nito ni Vice President Inday Sara Duterte kung sakaling magtagumpay ho si Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. So, dito ho natin malalaman mga kababayan kasi magkakaroon ho ng cross-examine laban dito sa mga gawa-gawang issue laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mako-cross-examine itong si Madriaga, makro-cross-examine itong mga pahayag ni Antonio Trelering Sundalong Karen Trillanes. Sino pa? Itong mga sinabmit nila mga dokumento. At ang mga makakalaban ho nila dito ay talagang matitinding mga abogado. Dito na magkakayarian mga kababayan. At narinig ko sa balita na kukuha ng
private lawyer itong mga prosecutor. Nang sa ganon, siguro para mas tumindi yung pagsisinungaling na gagawin ho nila sa Senado laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil kapag hindi ho nila ginalingan, wala na. Talo sila. Alam naman ho natin na majority ay sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Talagang ito yung kinakatakutan, lalong-lalo na nitong mga makakaliwang grupo. Dahil itong mga makakaliwang grupo, mga kababayan, ay natatakot ho sila sa kanilang mga kasamahan doon sa kabundukan. Dahil itong confidential funds, itong tinatawag nilang Mary Grace Piatos na secret agent, posibleng lalantad at doon na natin malaman kung sino si Mary Grace Piatos at nagpapasalamat ho tayo kay Mary Grace Piatos dahil kay Mary Grace Piatos ay nasawata o nalagasan ho sila ng 19 na miyembro ng NPA dyan sa Tuboso Negros. At sinasabi nito mga estudyante, mga kabataan, na ito daw ay mga researcher, no? Ito daw mga researcher na pumunta doon sa kabundukan. Ay, grabe researcher mga kababayan. Yung ballpen na hawak ho nila, imbis na ballpen talaga, M16. Oh. Di ba? Napakatindi ho. Kaya doon sa gusto mag-research, pumunta na ho kayo sa Negros at hinihintay na ho kayo ni Commander. So hanggang sa muli mga kababayan, solid Duterte supporters ho tayo.